Amang Diyos na nasa langit na buhay, Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kami ay nararapat lang nahatulan doon sa walang hanggang impyerno. Ngunit salamat sa inyong pag-ibig. Niligtas niyo po kami, Panginoon, at nagkaroon kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapasok diyan sa inyong kaharian sa langit at inyong maging anak. Maraming salamat din po, Panginoon, dito sa church. Patuloy niyo po kaming iniingatan, patuloy niyo po kaming ginagabayan at ibinibigay lahat ng mga biyaya na gusto niyong ibigay sa pamamagitan po ng iglesia. Maraming salamat para sa araw po na ito. Lahat ng inyong mga anak ay pinagsama-sama po ninyo muli upang magsama-sama at makapakinig kami ng napakahalagang salita para sa mga oras po na ito. Kaya umaasa po kami, Panginoon, nagabayan niyo po yung bawat isa po na makikinig ng salita ng Diyos. Buksan niyo po yung puso ng bawat isa upang makuha po yung aral, yung karunungan na makukuha po dito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ako rin po na magbabahagi ng inyong banal na salita. Patuloy po akong umaasa at humihingi ng paggabay na ilagay niyo po sa aking mahinang bibig yung salita lang, Panginoon, na dapat ko lang sabihin, hindi ayon sa aking galing, kundi ayon po sa inyong kalooban. Kaya hanggang sa matapos, sa inyo lang po kami nagtitiwala. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, Pastor. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa evangelism. Ay, mahalaga po ito, lalong-lalo na paghahanda. Anong meron po tayo sa susunod na linggo? Meron po tayong Grand Bible Seminar. So pag-aaralan po natin yung patungkol sa Wall of Jericho. Mula po dito kukuha tayo ng aral. Ano ba yung makukuha nating aral dito? Paghahanda para sa darating po na Grand Bible Seminar po natin po sa linggo. Okay, yung ating main verse po ay sa Joshua chapter 6. Tignan po natin. Joshua chapter 6 verse 1 to 7. Nakita na po? Joshua chapter 6 verse 1 to 7 po. Sige, kung nakita po, sama-sama po nating basahin. 3, 2, 1. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na may sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipa ng mga pari ang mga tambuli. Kapag inipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan, ang pader ng lungsod ay guguho, at ang buong bayan ay tuloy-tuloy nasasalakay. Kaya't tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari, at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan, 7 pari ang magdadala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, sumulong kayo at lumakad sa palibot ng lungsod at palakarin ninyo ang mga lalaki may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. Muli po pag-aaralan natin yung Wall of Jericho. Okay? Dito po sa binasa po natin sa chapter 1, verse 1, ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, walang nakakalabas at walang nakakapasok. Okay. Yung lungsod po ng Jericho, ito po ay napapaligidan po ng matataas at matitibay po ng mga pader. Ito po ay walled city. Sabi po sa binasa po natin, ito ay ganap, walang nakakalabas at walang nakakapasok. Ibig sabihin, ganap po itong nakasara. Ito ay protection po nila sa mga sumasakop po sa kanila. Okay, so para magkaroon po tayo ng background po dito, yung iba alam po ito, para po doon sa ilan, noong time na nagkaroon ng taggutom doon sa lupain ng Kanaan, pumunta po sila sa Ehipto.
Doon sila nakakita ng pagkain, yung mga Israelita. Iniwan po nila yung lupain po na ito. Ngayon, namuhay po sila doon ng 400 years at pagkatapos nakalabas po sila. Okay, naglakbay sila sa ilang sa loob ng 40 taon, 40 years. Pagkatapos nakarating po sila sa lupain ng Kanaan. Ito po yung lupain na ipinangako po sa kanila ng Diyos. Ito yung lupain po ng Kanaan. Pero alam po natin, dahil sa taggutom, iniwan po nila itong lupain po na ito. Dahil iniwan po nila, ano nangyari? Meron pong ilang mga lahi, ilang mga taong tumira po dito. Diba, minsan kapag may iniiwan po tayong mga lupa, uso yung mga squat, ganito po yung nangyari. Okay, nawala po sila doon sa loob ng 400 years, iniwan nila. Ngayon, pagbalik nila, merong mga taong naninirahan. Okay? Pero yung Diyos, pangako po ito ng Diyos sa kanila. So para makuha nila, maangkin po nila itong lupain, anong kailangan po nilang gawin? Kailangan nilang itaboy yung mga tao po dito. Kaya dito sa Hosea chapter 1, tignan po natin, atras po tayo ng kaunti. Chapter 1, okay, yung title po nito, iniutos ng Diyos kay Josue na sakupin ang Kanaan. So para sakupin po itong Kanaan, isa sa kailangan po nilang sakupin itong Jericho. Okay, yung mga naninirahan po dito sa Jericho. Ulitin ko po, yung Jericho ay walled city. Napapalibutan ng matigas at matataas na mga pader po ito. Ngayon yung wall of Jericho, ito ay nangangahulugan para sa mga hindi ligtas na mga tao. Okay, merong mga matitigas na puso. Yung mga Israelita naman, nasasakop po dito, magpapabagsak sa Jericho, ito naman po yung mga ligtas. Tayo po itong mga ligtas. Tayo po yung may kakayahan na tibagin yung matitigas na puso ng mga hindi ligtas. Tayo yung may mga kakayahan na basagin yung mga puso po na ito. Tayo yung mga ligtas. Okay, yung mga puso po ng mga hindi ligtas, tulad po ito ng pader, matitigas. Alam niyo po yan, di ba kapag nag-evangelize po tayo, ilang beses natin silang ine-evangelize pero meron silang matigas na puso. Tignan po natin sa Zacarias chapter 7. Zacarias chapter 7 verse 12. Zacarias chapter 7 verse 12. Nakita na po? Kung nakita po, basahin natin, 3, 2, 1. Pinatigas nila ang kanilang puso upang huwag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga unang propeta, kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. Okay, sa unang bahagi, pinatigas nila ang kanilang mga puso upang huwag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na ipinasugo ng Panginoon. Okay, ito po yung mga puso po ng mga hindi ligtas. Doon sa panahon po ni Zacarias, yung mga tao, yung mga Israelita, ayaw po nila sa salita po ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin yung salita ng Diyos. Pinagmamatigas nila yung kanilang puso sa pamamagitan ng hindi pagtanggap sa salita po ng Diyos. Yung pagmamatigas sa salita ng Diyos, ito po ay pagmamataas laban po sa Diyos. Okay? Kaya ito po yung puso ng mga hindi ligtas, matitigas. Pinagmamatigas nila yung kanilang mga puso laban po sa Diyos. Ito yung puso rin ng mga ini-invite po natin, ng pamilya po natin. Okay, matitigas po sila. Balik po tayo doon sa main verse po natin. Hosea chapter 6. Sa verse 1, babasahin ko po muli. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, walang nakakalabas at walang nakakapasok. Walang nakakapasok. Okay? Walang nakakapasok, ibig sabihin sarado po ito. Pero alam po natin na yung pader na ito, yung matigas na pader po na ito, ano nangyari po dito? Kahit ito ay sobrang tigas, ito po ay bumagsak. Hindi po ito sa pamamagitan ng galing po ng mga Israelita. O dahil meron silang sariling pamamaraan kung paano ito pabagsakin. Okay, paano po ito bumagsak? Dahil yung Diyos po ay nangako na po sa kanila na ito ay babagsak at masasakop po nila. Kaya dito sa verse 2, at sinabi ng Panginoon kay Josue, tignan mo, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho
ang hari nito at ang mga mandirigma. Tignan mo, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Ibinigay na ng Panginoon sa mga Israelita yung Jericho. Okay, nakapangako na po yan na babagsak at wawasakin, sasakupin po nila. Ganon din po sa chapter 6 verse 16. Sa ikapitong ulit ng hipan ng mga pari ang mga tambuli ay sinabi ni Josue sa bayan, sumigaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang lungsod. Ibinigay na ng Panginoon sa inyo. Pangako na ito ng Diyos. Hindi dahil meron silang sariling pamamaraan, kundi yung Diyos ay gagawa po sa kanila, nakapangako na po ito. Okay? Nangako na yung Diyos, babagsak po yung pader po ng Jericho, ano na lang kailangan gawin? Kailangan nila lang sumunod sa Diyos. Kung ano yung instruction na gagawin ng Diyos, kailangan na lang nilang sundin. Kasi may pangako na. Pangalawa, kailangan na lang nilang hintayin yung gagawin ng Diyos. Kailangan nilang pagmasdan kung paano papabagsakin ng Diyos ay yung Wall of Jericho. Okay? So, base po dito, kukuha po tayo dito ng ilang mga aral. Paano ba natin mapapaguho o paano natin mapapabagsak yung matitigas na puso ng mga hindi ligtas? Lalong-lalo na yung mga pamilya natin. Paano? Dito sa verse 2, babasahin ko po uli, at sinabi ng Panginoon kay Josue, tignan mo, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Nasa kamay. Okay? Ibig sabihin po nito, ibinigay na sa atin ng Diyos, sa ating mga kamay, yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Ibinigay na sa atin ng Diyos, yung paraan paano sila maliligtas, yung susi, kung paano sila makakapasok sa langit. Okay? Tapos na ito, ibinigay na ito ng Diyos sa atin. Tignan po natin. Mateo chapter 16 verse 9. Mateo chapter 16, verse 9. Nakita na po? Sa Mateo chapter 16, verse 9. Sorry po, 16 verse 19. Okay, babasahin ko po. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibinigay ko na sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Tulad ng mga Israelita, binigay na sa kanilang kamay yung Jericho. Sa atin din po ibinigay na ng Diyos yung susi para makapasok po sa langit yung mga hindi po ligtas. Nasa atin po mga kamay, ibinigay. Kung ibinigay po yung susi, dala niyo po yung susi. Pakitaas po yung susi. Nadala niyo? Ba't yung iba parang wala? Ano po itong susi? Ito po yung ebanghelyo. Yung susi, papunta sa langit, ito po yung gospel. Sa pamamagitan po ng gospel, mayroong pagkakataong makapasok po yung mga hindi ligtas, papunta po doon sa langit. Okay, ito yung susi, ito yung paraan. At dapat ito rin yung ibahagi po natin sa kanila para makapasok po sila. Nung time po na dumating po ako dito, siguro mga 2 weeks, meron pong darating na minister, Sunday sermon po. So, hindi ko alam kung saan siya papatuloy. Yun ang naisip ko po doon sa likod. Problema po, hindi ko alam kung paano bubuksan. So, yung susi ay nasa isang brother. So, nangyari, dahil walang susi, ilang mga brother gumawa ng paraan. Dahil wala po yung hamba, walang stopper ng pinto, kaya pong sundutin lang yun kahit ID o kaya kutsilyo eh. So yun po yung naging paraan. So meron pong susi, pero hindi ko po makita, kaya hindi po ako makapasok. Kaya ang ginawa, tinungkab po yun, sinundot. Ganun din po. Meron mga tao na gusto pong maligtas, pero yung problema, gusto nilang maligtas, pero gumagawa sila ng sarili nilang paraan ng kaligtasan. Okay? Gumagawa sila ng sariling susi na makapasok po doon sa langit. Tayo po na nakaalam po ng paraan, tayo na merong hawak nung susi, dapat ibahagi po natin ito sa kanila. Okay? Pero minsan,
Meron tayong paraan para makapasok po sila sa langit. Ang problema na misplace po natin. O kaya minsan, tayo po mismo wala. Gusto nilang makapasok, tayo po wala. Nasaan po tayo? Nasaan? Kapag kailangan nila, gusto nilang makapasok, nasaan tayo? Maaari, nasa galaan po tayo. Nasa sanlibutan tayo. Gusto nilang makapasok, pero tayo po wala. Kaya nga po responsibilidad natin na itong susi na papunta sa langit, may bahagi natin sa kanila. Dapat lagi tayong handa na ibahagi ito sa kanila. Kasi kumakatok po sila, gusto rin nilang makapasok po sa langit. Ang problema, wala tayo. Busy po tayo sa sanlibutan. Yung susi, nawawala po natin. Tignan po natin sa Gawa, chapter 2. Gawa, chapter 2, verse 14. Gawa, chapter 2, verse 14. Okay, titignan po natin yung naging buhay po ni Pedro at saka ni Pablo. Kung paano nila ibinahagi itong paraan ng kaligtasan sa mga tao. Gawa, chapter 2, verse 14. Babasahin ko po. Ngunit si Pedro, na nakatayong kasama ng 11, ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ano po yung nasa itaas, yung subtitle? Nangaral po si Pedro. Anong ipinapangaral po ni Pedro po dito? Sa verse 38 tsaka 39, Gawa chapter 2, verse 38 to 39, ito po yung pinagsisigawan ni Pedro. Ito yung ipinapangaral niya. 38 verse 39, babasahin ko po. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ito po yung pinapangaral po ni Pedro. Magsisi upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Sa Gawa pa rin, chapter 10, abante po tayo, Gawa chapter 10, verse 34 hanggang 38. Gawa chapter 10, verse 34 hanggang 38. Medyo mahaba, babasahin ko na lang, sundan po ninyo. Ano po uling nakalagay sa itaas na title? Nangaral si Pedro. Nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay nga nauunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos, kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Nalalaman ninyo ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, siya'y Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, mula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa verse 38, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ito po yung pinapangaral din po ni Pedro. Okay, diyan po sa binasa po natin sa verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Ito yung ipinapangaral po ni Pedro. Ano po ito? Ipinapangaral ni Pedro, si Jesus na nagpapagaling at nagpapalaya sa mga pinapahirapan ng mga dyablo, masamang espiritu. Paano po ito? So isa sa mga ginawa po ni Jesus, nung panahon po niya ay magpalayas ng mga masamang espiritu. Anong ibig sabihin po nito sa atin? Okay. Dati po, yung pag-uugali po ng sinasaniban ng masamang espiritu, unang-una, wala po silang katinuan.
Okay? Wala silang katinuan. Hindi nila alam yung ginagawa po nila. Pangalawa, hindi nila kontrolado yung sarili nila. Bakit hindi nila kontrolado? Ang may control sa kanila ay yung demonyo. Okay, yung masamang espiritu. Pangatlo, dahil nga sinasaniban sila ng masamang espiritu, nawawasak sila paunti-unti. Bakit po? Sinasaktan nila yung kanilang sarili. Yung pagpapagaling ng pinapahirapan ng dyablo ay katulad po ng pagpapalaya mula sa kasalanan. Ito rin po tayo dati. Dati po tayo ay mga inaalihan ng dyablo para tayong ganito. Wala tayo sa katinuan. Okay? Hindi natin alam yung ginagawa po natin. Dati sa pamamagitan ng kasalanan, kinokontrol tayo nito ni Satan. Okay? Nasa pagkaalipin tayo ng kasalanan. At dahil sa kasalanan na meron po sa atin, nakatakda tayong mawasak doon sa impyerno. Tulad po nitong inaalihan po ng masamang espiritu. Okay? Pero anong ginawa po na Jesus? Binuksan niya yung mga mata natin, kaya nakikita na natin yung tama sa mali. Mayroon na tayong katinuan, hindi katulad ng dati. Pinalaya niya tayo mula sa kasalanan. Dati yung naghahari sa atin ay yung dyablo, si Satan. Pero pagkatapos natin maligtas, sino naghahari po sa puso natin? Yung Diyos na. Tama po? Itong ipinapangaral na ito ni Pedro ay sa panahon din natin, ibig sabihin ito yung ebanghelyo. Yung mapalaya tayo mula sa kasalanan, mapalaya tayo mula sa impyerno papunta sa langit, ito yung pinagsisigawan po ni Pedro. Ito yung ipinapangaral niya. Doon sa chapter 10, verse 42, babasahin ko po. Sa amin ipinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Sa amin ipinagbilin niya na mangaral sa mga tao. Okay? Yun yung binilin ni Jesus sa kanila, ipangaral itong kaligtasan po na ito. Okay? Sa amin ipinagbilin, ibig sabihin ito po ay utos na kailangan gawin, kailangan sundin. Mangaral sa mga tao, sumaksi sa mga tao. Sabi dito na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya. Sino si siya? Si Jesus, ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Ibig sabihin si Pedro, ipinagsisigawan niya si Jesus. Sa verse 43, siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, siya si Jesus, na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ito yung pinapangaral palagi po ni Pedro. Si Jesus na nagpapalaya po sa mga kasalanan. Nagpapalaya sa mga sinasaniban na masamang espiritu. Okay? Si Pablo, tignan natin po si Pablo. Si Pablo, ganito rin po yung pinapangaral ng buhay, sa pamamagitan po ng buhay ni Pablo. Si Pablo, sino siya? Bago siya gamitin po ng Diyos. Siya yung nangunguna para usigin si Jesus. Siya yung nangunguna para usigin yung mga alagad. Si Pablo yung sumang-ayon para patayin si Esteban. Ibig sabihin, manguusig po ito si Pablo. Okay? Pero sa Gawa chapter 9, atras po tayo. Gawa chapter 9, verse 20. Dito muna, sa Gawa chapter 9, makikita po natin dito, tinawag ni Jesus si Saulo. Sa kabila na siya ay manguusig dati, sa chapter 9, Gawa chapter 9, tinawag ni Jesus po si Pablo. Okay, sa chapter 9, verse 20, tignan po natin. Makikita po natin dito pagkatapos siyang tawagin ni Jesus, sa taas ang pangangaral ni Saulo sa Damasco. Pagkatapos po siyang tawagin ni Jesus, nangaral siya. Okay, nangaral siya patungkol po kay Jesus. Pagkatapos siyang sumampalataya kay Jesus, ipinagsigawan niya po si Jesus. Nag-start siyang ipangaral si Jesus. Kaya kung babasahin po natin itong gawa, makikita natin kung ano yung mga ginawa ni Pablo para ipangaral si Jesus. Alam niyo po yung kwento ni Pablo dito sa gawa? Ang dami niya pong kahirapan para lang ipangaral si Jesus. Yung pagkamatay at yung muling
Dahil ipinapangaral niya sa Jesus, pinaparatangan siya ng mga kasalanan. Tapos, pinagtangkaan siyang patayin dahil po sa pangangaral kay Jesus. Ito po yung naging buhay po ni Pablo. Naranasan niya po ito. Bakit? Sa Gawa pa rin, chapter 23. Gawa chapter 23 verse 6. Gawa chapter 3 verse 6. Okay, babasahin ko po. Nang mapansin ni Pablo na ang ilan ay mga Saduseyo at ang iba'y mga Fariseyo, ay sumigaw siya sa Sanhedrin, mga Ginoo, mga kapatid, ako'y isang Fariseyo, anak ng mga Fariseyo. Ako'y nililitis tungkol sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. Nililitis niyo ako dahil ipinapangaral ko si Jesus. Siya yung pagkamatay at yung muling pagkabuhay. Pinaparatangan niyo ako ng kasalanan, pinagtatangkaan niyo akong patayin dahil ipinapangaral ko si Jesus. Okay? Ito po yung naging buhay po ni Pablo. Dahil ipinapangaral niya po yung ebanghelyo. Okay? Ito yung ipinapangaral ni Pedro, ito rin yung ipinapangaral ni Pablo, at dapat ito rin yung ipinapangaral po natin. Okay? Sa pamamagitan po ng ebanghelyo, ito yung paraan para makapasok yung mga kaluluwa doon sa langit. Sa pamamagitan din ng ebanghelyo na nasa atin, hawak natin, maaari po silang maligtas. Tulad ni Pedro at ni Pablo, dapat ipangaral po natin ito sa kanila. Yung susi, ito po yung pangangaral ng gospel, ito yung pangangaral ng ebanghelyo na ipinangaral din po ni Jesus. Ipinangaral ng mga alagad. At sa panahon po natin, dapat ipangaral din po natin. Okay? Kaya sa pamamagitan po ng mga Bible seminar, ng mga youth camp, diba, ng summer retreat, na ibabahagi natin itong ebanghelyo po na ito, na ibabahagi po natin yung susi, papunta sa langit. Bakit? Ibinigay na sa atin ito. Kailangan na lang natin ibahagi. Okay? Balik po tayo dun sa main verse po natin. Mateo Mateo chapter 16. Mateo chapter 16 verse 9. Mateo 16 verse 19 po, 19. Mateo 16 verse 19. Babasahin ko po uli. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin po nito, anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Anumang ating kalagan dito sa lupa, hindi po siya makakapasok sa langit. Kakalagan din po yan sa langit. Ibig sabihin po, meron tayong responsibilidad. Ibinigay sa atin ito ng Diyos. Nakadepende po sa atin yung pagpasok ng mga mahal natin sa buhay, nakadepende po sa atin yung pagpasok sa langit ng mga ibang mga tao. Kasi sa atin ibinigay. Depende kung paano natin ito ibabahagi. Kung nagiging madamot tayo sa pagbabahagi, paano po sila? So ito po ay nakadepende po sa atin. Okay? Balik po tayo sa Hosea chapter 6. 6. Hosea chapter 6. Okay, sa chapter 2, babasahin ko po ulit. Tignan mo, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Nasa kamay natin yung kaligtasan. Okay, nasa kamay ninyo yung lungsod na ito. Ibig sabihin, nasa kamay natin yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Okay, una, dapat malaman natin na sa atin na yung susi. Meron na tayong kakayahan para mabasag yung mga puso nilang matitigas. Okay? Pangalawa, para mabasag yung matitigas na puso ng mga mahal natin sa buhay, ang kailangan po natin ay panalangin. Okay? Para mabasag yan, kailangan natin ng panalangin. Tignan po natin sa Roma, chapter 10, verse 1.
Roma chapter 10 verse 1. Nakita na po? Basahin po natin kung nakita na. 3, 2, 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Si Pablo, ano yung puso po ni Pablo dito? Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Ang dalangin ko sa Diyos. Ito yung puso po ni Pablo. Siya rin po mismo, gusto niya maligtas kasi meron din siya mga kamag-anak. Gusto niya rin po maligtas yung mga mahal niya sa buhay. Kaya anong sabi niya? Ang dalangin ko ay yung maligtas rin sila. Okay? Kaya kailangan po natin, para mabasag yung matitigas na puso ng mga mahal natin sa buhay, ay panalangin. Dapat pinapanalangin po natin sila. Tulad po ni Pablo, nagnanais siya na yung mga mahal niya ay maligtas, ganun din po tayo. Kung gusto natin silang maligtas, manalangin po tayo palagi para po sa kanila. Dapat ito rin yung nais ng puso natin, na idalangin po sila. Okay? Ang tanong, tuwing kailan po natin ipinapanalangin yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay? Tuwing kailan po? Kapag may Bible seminar, o next week na po yung Bible seminar, ngayon mananalangin na ako ngayon, mag-i-start na ako ngayon. Ganun po ba? Yung pananalangin, para mabasag yung matigas na puso nila, kailangan tuloy-tuloy po ito. Manalangin kayo na walang patid, hindi nahihinto, hindi napapatid. Okay? Minsan po, masipag lang po tayo manalangin kapag may Bible seminar, 1 week. Pagkatapos ng Bible seminar, humihinto po tayo. Hindi po natin nakikita yung kahalagahan ng pananalangin. Tulad ni Pablo, nananalangin po siya doon sa mga mahal niya sa buhay. Ito po yung paraan para madurog yung matigas na puso po nila. Kung hindi natin ito gagawin, hindi ito babagsak, hindi ito madudurog. Okay, kailangan natin silang ipanalangin. Ano pa yung kailangan natin ipanalangin? Yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, yung ibang mga tao, at syempre ipanalangin din po natin yung mga ngaral. Napakahalaga. Tignan po natin, Efeso chapter 6. Efeso chapter 6, verse 19 to 20. Efeso chapter 6, verse 19 to 20. Nakita na po? 6 verse 19 to 20. Okay? Basahin po natin 3, 2, 1. Idalangin din ninyo akong upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig, upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala, upang ito'y aking maipahayag na may katapangan, gaya ng nararapat na aking sabihin. Sa verse 19, idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig. Ito yung mga preacher, yung mga nagbabahagi ng Ebanghelyo. Kailangan din natin silang ipanalangin. Bakit? Para saan? Upang sa bandang dulo ng 20, upang ito'y aking maipahayag na may katapangan, gaya ng nararapat na aking sabihin. Para yung karunungan, galing sa Diyos, yun lang yung masabi. Hindi sa sariling paraan. Kailangan ng pagkilos ng banal na Espiritu, kaya kailangan ipanalangin po natin sila. Okay? Dapat tamang karunungan galing po sa kalooban ng Diyos. Kailangan ipanalangin po natin sila, yung mga preacher. Bigyan sila ng karunungan ng Diyos. Okay? Bago po ipangaral yung gospel po sa atin, okay, yung mga preacher po na ito, yung iba po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nag-aaral sila, nagsusunog sila ng kilay, nagpupuyat po sila para bago tumayo dito, meron silang ipinapangaral po sa atin. Okay? Kaya ang kailangan po nating bilang tugon po dito, kailangan natin silang ipanalangin. Ito yung suportang maibibigay po natin sa kanila. Ngayon, kung meron tayong i-welcome na preacher po dito, sa susunod na linggo, sino po yung preacher? Si Pastor Rico. Okay, dahil sila ay nangangaral ng Ebanghelyo, kailangan natin silang ipanalangin. Pangalawa, bigyan natin sila ng magandang pag-i-stay sa church. Bigyan natin sila, ipanalangin natin sila na magkaroon ng malakas, malusog na pangangatawan. Maging maayos yung biyahe nila kapag pupunta sila dito. Kasi yung iba galing pang malayong lugar. Ipanalangin natin na maging safe yung pagbiyahe nila. Okay? Itong mga preacher po na ito, iniiwan nila yung pamilya po nila. Iniiwan nila yung comfort po nila. Pumupunta po dito sa atin.
Okay? Yung iba galing pa ng Korea, ipinapangaral yung gospel po dito sa atin. Ngayon bukod po sa prayer po na yan, bukod sa ginagawa po nilang sakripisyo po sa atin, bilang balik yung responsibilidad natin, kailangan natin silang bigyan ng komportableng pananatili sa church. Kasama ng panalangin. Okay? Siyempre, andyan yung mga mothers group. Masarap na pagkain, masustansyang pagkain, para sa kanila, maayos na environment, di ba? Kailangan ipakita rin natin ito sa kanila. Maayos, malinis, mabangong kwarto, yung tutuluyan. Kailangan po nating i-provide ito sa kanila. Okay? Kasi nga, nangangaral sila ng ebanghelyo, may pagtsatsaga, may kahirapan. Ito yung kailangan nating ibalik po sa kanila. Itrato natin sila ng maayos, paglingkuran natin sila ng buong puso. Itong mga nangangaral po ng ebanghelyo. Okay? Ibig sabihin po yung evangelism po, ito ay nakadepende kung paano natin pinahahalagahan yung preacher, kung paano natin inaalagaan din po yung mangangaral. Bakit? Sila yung magsasalita sa mga tao. Okay po? Si Haring David, yung panahon po ni Haring David, malakas yung bansang Israel. Alam niyo naman po, di ba? Bakit malakas yung bansang Israel sa panahon ni David? Bakit po? Kasi permi po siyang nananalangin. Walang humpay po siyang manalangin po sa Diyos. Alam niya mahina siya. Una na unawaan niyang mahina siya, kaya humihingi siya palagi ng tulong sa Diyos. Kaya nga po nung time ni Haring David, malakas yung bansang Israel. Kasi ang sekreto ay yung pananalangin. Humihingi siya ng gabay mula po sa Diyos. Okay? Yung mga tunay na mga ligtas, normal sa atin, na nananalangin po tayo. Normal po ito. Okay? Meron pong ilang mga kapatid, ako po naging saksi po ako dito, ilang taon niya pong ipinapanalangin po yung, asawa. Isang sister na senior po, galing po sa Subic Church. Ito po ay leader po sa JIL. Leader po siya. Senior na rin po yun. Yung sister, ipinapanalangin niya po itong brother. Merong katungkulan sa JIL. Napaka-imposible po, di ba? Parang ang hirap. Mas lalong matigas yung puso noon. Marami nang alam. Pero alam niyo po, ipinalangin niya po ito ng matagal. Ilang taon. Kami po natunghayan po namin ito kung paano yung asawa niya po na yun, naligtas po talaga. Bakit po? Una, nag-stay siya sa church. Nag-stay siya habang nananalangin. Yun po yung laman ng testimony niya. Walang humpay na panalangin. Alam niyo po, napakahirap po nun may posisyon sa church, marami nang alam. Tapos, maaakay mo. Isa ito sa challenge po sa atin. Pero alam niyo po, walang imposible sa panalangin. Naligtas po yun yung asawa niya. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Naligtas po talaga. Lagi niyang kasama kapag may mission po sa sa Balanga at saka sa Maribeles. Sumasama po ito, napaka masigasig po ng brother po ngayon na ito na senior. Ito, yung susi po nito ay panalangin. Walang humpay na pananalangin po doon sa asawa niya. Na dapat ito rin po yung ginagawa natin. Ipanalangin natin yung mahal natin sa buhay, yung mga preacher. Okay, ipanalangin din po mismo natin yung ating sarili. Dapat na maging malinis po tayo. Makaiwas po tayo sa kasalanan. Huwag tayong makibahagi sa kasalanan. Okay? Huwag tayong magkasala. Ipanalangin natin yung sarili natin. Ngayon, kung papasok po sa atin yung pagkakasala, hindi tayo mananalangin, hindi tayo mag-iingat, magiging dahilan tayo para hindi kumilos po yung banal na espiritu sa church ng malakas. Merong ilang mga kapatid, meron silang mga ligtas, meron silang pag-iisip na kapag nagkasala sila, ang maaapektuhan lang ay yung sarili nila. Yung ako lang yung madidisiplina, hindi naman madidisiplina yung church. Meron kayong ganitong kaisipan po? Tayo po din nandito. Kung meron tayong ganitong kaisipan, hindi tayo nag-iingat. Ibig sabihin, meron tayong maling konsepto po ng pagiging isa sa katawan ni Kristo. Tama po? Ano yung isa sa katawan? Bahagi ng katawan ni Kristo. Yung ngipin kapag sumakit, wala lang ba sa katawan? Anong gagawin kapag sumakit yung ngipin? Hindi ba maaapektuhan yung buong katawan? Mararamdaman po ito ng buong katawan. Tama po?
Anong mangyayari? Ihihiga po natin ito. Hindi pwedeng sumakit si ngipin, dead ma lang yung buong katawan. Okay lang ako. Hindi. Ganon din po sa church. Dapat magkaroon tayo ng tamang konsepto po. Nasa loob tayo, o bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Kapag yung isa ay nagkasala, hindi pwedeng ikaw lang yung maapektuhan. Hindi pwedeng ikaw lang yung madidisiplina. Alisin po natin itong pag-iisip po na ito. Yung kasalanan mo, kahit maliit lang, apektado po yung buong katawan. Okay? Kaya bago po yung Bible seminar, kailangan pinapanalangin natin yung sarili natin. Hindi natin kayang umiwas po na sarili lang natin. Kailangan ng panalangin. Kailangan ng gabay ng Diyos para makaiwas po tayo dyan. Okay po? Kasi may ilang mga kapatid po, nagpipigil po sila. Ilan po dito yon? Yung mga nagpipigil na huwag magkasala para hindi makabahagi sa hindi pagkilos ng malakas ng Holy Spirit. Nagpipigil. Ang hirap pa naman pigilan ng sarili. Tama po? Yung gustong-gusto mo na magkasala, gustong-gusto mo na kating-kati ka na magkasala. Pero dahil alam mo, bawal magkasala kasi makaka-apekto ito sa pagkilos ng Holy Spirit, nagpipigil. Tama po? Para magawa ito, kailangan ng panalangin. Hindi po natin ito kaya na mag-isa lang po tayo. Ipanalangin natin yung ating sarili, ipanalangin din po natin yung unity sa church. Kailangan meron po tayong isang pag-iisip, kailangan ma-maintain po yung pagkakaisa sa church. Tandaan niyo po kung wala yung pagkilos ng Holy Spirit, ito yung pinakamahalaga Hindi dahil magaling po tayo mangaral, hindi dahil magaling tayo magsalita sa mga tao, kung walang pagkilos ng Holy Spirit, tandaan po natin, hindi po maliligtas yung mga naliligaw na kaluluwa. Ano po yung aasahan natin during Bible seminar? Yung malakas na pagkilos ng Holy Spirit. Okay po, dagdag na lang po doon yung mga paghihirap po natin, yung sakripisyo natin. Aasa po tayo sa Holy Spirit. So kailangan ng panalangin. Ngayon, kailangan din ng unity. Ipanalangin po natin ito. Kung watak-watak po tayo sa church, hindi po kikilos yung Holy Spirit. Magulo. Kaya nga, meron tayong dapat one mind, di ba? One mind. Isa yung pag-iisip po natin. Isa yung galaw po natin. Isa yung decision po natin. Isa yung pag-iisip natin. Dapat isa po tayo. Kapag magulo po yung isang lugar, makakakilos po kayo o hindi? Yung bahay po ninyong magulo, masarap kumilos, nakakalat yung mga damit, nakakalat yung mga gamit ng bata, masarap pong tignan, masarap kumilos. Ang hirap po, di ba? Parang ang sikip gumalaw. Yung Holy Spirit po ay hindi makakagalaw po sa gitna ng church kung tayo ay magulo. Kung tayo po ay may kanya-kanyang pag-iisip. Okay? Ipanalangin po natin yung unity. Kasama po ito. Balik po tayo sa main verse po natin. Hosea chapter 6, verse 3 to 4. Okay, babasahin ko po. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod, gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Okay? Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod, gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. 6 na araw. Lilibot sila, gagawin nila sa loob ng 6 na araw. Anong ibig sabihin? Kailangan nilang ulit-ulitin. Repetition. Ito po yung, mayroon tayong dapat, 2 bagay na dapat matutunan po dito. Kailangan, pag nag-evangelize po tayo, kailangan nating i-follow up. Kailangan nating ulitin uli. Hindi isang beses lang. Hindi mo siya na-evangelize ngayon, ulitin mo uli. Na-evangelize mo siya, hindi nakaunawa, balikan mo uli. Tulad po nila, iikot sila pero gagawin nila sa loob ng 6 na araw. Ito po ay yung pag-uulit-ulit. Dapat i-follow up po natin sila. Tuloy-tuloy yung pag-evangelize po natin sa kanila. Hindi tayo dapat tuminto. Hindi porket hindi na tayo napagbigyan ng nakaraan na hihintuan na natin sila. Dapat tuloy-tuloy po yung pag-evangelize. Okay? Tignan po natin sa Marcos chapter 8. Marcos chapter 8 verse 22 to 25.
Marcos chapter 8, 22 to 25. Sige po, babasahin ko po. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanyang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tinanong siya, "May nakikita ka bang anuman?" Sa verse 24, tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad." At tapos si Jesus, doon sa taas, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag. Okay, ano una niyang ginawa? Hinawakan niya yung kamay ng bulag, dilala niya sa labas ng nayon, tapos nang maduraan ang kanyang mga mata, tapos pinatong yung kamay ni Jesus sa kanya, tinanong ni Jesus itong bulag, "May nakikita ka bang anuman?" May nakita na siya kaagad o wala pa? Palagay po ninyo. Sa verse 24, tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad." Anong ibig sabihin? Nakakakita siya, pero malabo. Malinaw pa. Ay, hindi malinaw pa. Malabo pa. Hindi pa klaro. Anong ibig sabihin po nito? Kapag nag-evangelize po tayo, sa unang pagkakataon, hindi kaagad malinaw po sa kanila. Hindi pa kaagad. Kaya nga kailangan natin silang i-follow up. Hindi pa malinaw. Okay? Kaya anong kailangan po natin gawin? Sa verse 25, saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng mga bagay na maliwanag sa chapter 25. Ano ibig sabihin? Nung una malabo pa, nakita niya ng malinaw lahat ng mga bagay sa chapter 25. Kapag nag-evangelize po tayo, huwag tayo mag-expect kaagad na mauunawaan nila kaagad. Sino dito yung nag-Bible seminar nakadalawa pataas bago maunawaan po yung kaligtasan? Sino po? Ako po 3. Ganito po yung sitwasyon. Hindi kaagad nauunawaan. Malabo pa sa umpisa. Anong kailangan gawin? Ihintuan na ba natin sila? Follow up po natin. I-follow up, yayain uli, baka sa susunod na pagkakataon, malinaw na sa kanila. Makita na nila ng malinaw. Kaya nga dapat i-follow up po natin sila. Ako po 3 beses po ako, bago ko po naunawaan po yung kaligtasan. Buti nga po si mama ko po, hindi rin po ako tinantanan. Dati po akong charismatic, 7 taon po ako sa charismatic. At hindi po ako tinantanan ni mama ko. Paano kung tinantanan niya po ako sa una 2? Wala po, baka hindi pa po kaligtas po ngayon. Alam niyo po yung charismatic? Yung nag-a-alive-alive? Galing po ako dyan, yung nagpapatumba po ng mga tao. Speaking in tongues. Okay po. 7 years po ako dyan, malalim na po yung pagkakatanim ko po dyan, pero hindi po ako tinantanan ni mama ko. Okay, kaya napakahalaga po ng follow-up. Hindi po natin sila kaagad tatantanan sa unang pagkakataon. Kailangan balik-balikan po natin. Okay? Balik po ulit tayo. Joshua chapter 6, sa main verse po natin. Joshua chapter 6, verse 4 to 5. Isang bagay pa na dapat natin matutunan po dito. Babasahin ko po. Joshua chapter 6, verse 4 to 5. Babasahin ko po. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban, at sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho, at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Okay? Isang bagay na dapat nating matutunan, yung kaligtasan po ay may panahon. Kailangan po natin itong samantalahin. May tamang tiyempo, may timing. Tingnan niyo po dito.
Verse 5, kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, sisigaw ng malakas ang buong bayan. Hindi sila basta-basta sisigaw lang sa gusto nila. O sigaw na tayo ngayon. Hindi. Meron pong instruction. May panahon kung kailan sila sisigaw ng malakas para mabasag po yung wall of Jericho. Okay, para mabasag po yung matigas na puso ng mga mahal natin sa buhay, may panahon po ito. Kaya nga dapat hindi tayo huminto eh. Tignan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 13. Ikalawang Hari, chapter 13, verse 7 to 8. Sorry po. Ikalawang Hari, chapter 13, verse 17. Okay, 17. Nakita na po. Verse 17, Ikalawang Hari, chapter 13, verse 17. Babasahin ko po. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila'y iyong malipol. Verse 18, siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa. At siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Si Eliseo, inuutusan niya itong si Joas, na hari po ng Israel, na pumana. Okay, kasi dito sa verse 14, nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman ng kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya, Ama ko, ang karwahe ng Israel at ang kanyang mga ngabayo, susugurin po sila. Kaya anong sabi sa kanya sa verse 17? Ang kanya sinabi, buksan mo ang bintana ng dakong silangan. At binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo. At siya'y pumana, at kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y iyong malipol. Susugurin po sila sila Joas, okay? Ngayon anong sabi ni Eliseo, pumana ka. Pumana siya. Pero sa verse 18, at sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa at siya'y pumana. Okay, pumana siya ng 3 ulit, pero tumigil po siya. Tumigil. Tapos, sa verse 19, ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol, ngunit ngayon papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Meron pong tinatawag na palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon. Okay? Dapat tuloy-tuloy niya pong hugutin ito. Okay? Kailangan tuloy-tuloy hanggat sa makuha niya yung palaso ng pagtatagumpay. Pero nakuha niya, hindi niya nagapi itong kalaban. Sa verse 19, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. Tapos sa verse 18, siya'y pumana ng 3 ulit, tumigil kasi siya. Dapat tuloy-tuloy para makuha niya po yung palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon. Merong palaso. Kailangan niya lang hugutin. Kapag nahugot niya yung palaso na yon, andun yung pagtatagumpay. Hindi siya dapat huminto. Ano po yung ibig sabihin nito sa atin? Yung palaso ng pagtatagumpay. Okay? Hindi natin alam kung kailan natin mabubunot ito. Kapag nag-evangelize na tayo, hindi natin alam kung kailan sila maliligtas. Anong kailangan lang natin gawin? Ituloy-tuloy lang natin hanggang sa makuha natin yung palaso, yung pagtatagumpay, hanggang sa maligtas po sila. Hindi tayo dapat huminto. Huwag tayong hihinto. Ito po yung ibig sabihin po nito. Tignan po natin sa Jeremias chapter 1. Jeremias chapter 1 verse 10.
Jeremias chapter 1 verse 10. Kung nakita na, babasahin ko. Tignan mo, inilagay kita sa araw na ito sa ibabaw ng mga bansa at ng mga kaharian upang bumunot at magpabagsak, upang pumuksa at magwasak, upang magtayo at magtanim. Okay? Yung evangelism po ay gaya ng pagtatanim. Kailangan nating bumunot, kailangan nating magpabagsak, kailangan nating pumuksa at magwasak, kailangan nating magtayo at magtanim. Yung evangelism ay kagaya po nito, pagtatanim. Kapag nagtatanim po tayo, anong unang ginagawa? Dito maraming bukid po, di ba? Basta tanim na lang ba? Anong ginagawa? Binubungkal, kinocultivate po yung lupa. Para saan po? Para lumambot yung lupa, para makuha yung mga tinik, yung mga dumi. Yung pagbabahagi ng gospel ay parang pagtatanim. Kailangan muna nating araruhin. Kailangan nating palambutin muna yan. Tama po? Kailangan alisin yung mga dumi para bago natin ibahagi yung ebanghelyo, bago nila maunawaan. Okay? Kasi meron nga silang matigas na puso. Okay? Balik po tayo doon sa main verse po natin. Hosea chapter 6. Dito po sa chapter 6, ilang beses po silang dapat umikot? Ilang beses po? 6. Liligid sila ng minsan sa lungsod, tapos gagawin nila ito sa loob ng 6 na araw. Okay? Nung unang pag-ikot po nila, lumibot sila. Bumagsak o hindi? Nung pangalawa, pangatlo, bumagsak na po? Pangatlo, panglima, pang-6, bumagsak po? Hindi pa rin bumagsak. Okay? Maaari noong mga panahon po na ito, yung mga Israelita, naiinip sila, para namang walang nangyayari dito, 6 na beses na tayo umiikot. Parang hindi naman totoo yung Diyos. Parang hindi naman totoo yung sinasabi niyang babagsak ito. Maaari ito na yung sinasabi po nila doon. Hindi na sila nagtitiwala po sa Diyos. Yung pag-evangelize po ay minsan ganito rin nangyayari po sa atin. Okay? Kapag nag-evangelize po tayo, minsan yung ine-evangelize natin, walang interes, nagsi-cellphone, hindi tayo kinakausap, hindi sila interesado, tapos nasa loob sila ng sermon hall, hindi naman nakikinig, nag-iingay lang, panay tayo-tayo. Di ba po? Ito yung nakikita natin sa kanila. Kaya minsan nawawalan tayo ng pag-asa sa kanila eh. Maliligtas ba talaga itong tao na ito? Ito yung iniisip natin sa kanila. Ilang beses nag-Bible seminar, hindi pa rin naunawaan, hindi pa rin naligtas. Minsan pinanghihinaan na tayo. Parang walang mangyayaring kaligtasan sa kanila. Pero di ba umikot sila ng 6 na beses? Minsan, di ba sa building, hindi natin kaagad makikita yung biglang pagguho. Yung bitak kasi minsan wala sa labas eh. Nasaan yung bitak? Nasa loob. Yung mga Israelita naiinip sila, pero maaari yung bitak na sa loob, nangyayari na po yung bitak. Nakakuha niyo po? Parang ganun din po, kapag nag-evangelize po tayo, tinitignan natin sila sa panlabas, na parang hindi sila maliligtas, parang hindi madudurog yung puso nila, parang hindi lalambot. Pero yung bitak minsan nag-uumpisa sa loob. Anong ibig sabihin po? Nasa loob po yun, bigla-bigla po yung mababasag. Huwag natin munang tignan sa panlabas. Kasi baka sa loob, paunti-unti lumalambot na siya. Dahil hindi natin makita yung paglambot, inihintuan natin sila eh. Tama po? Tignan natin, isipin po natin, maaari na sa loob. Unti na lang, nasa loob na yan. Unti na lang yung kumakapit, babagsak na, madudurog na. Kaya dapat hindi tayo huminto. Okay po? Minsan nasa loob po yan. Yung mga ginagawa po natin na ito, paunti-unti, lumalambot po yung puso ng mga mahal natin sa buhay. Kapag nakita po nila yan, na parang pag nakulitan sila sa atin, sige na nga, sasama na ako sa'yo. Parang gano'n. Hanggang sa huli, sa umpisa malabo, kapag nakita nila kung gaano tayo ka-desperado na maligtas sila, madudurog po yung puso nila eh. Lagi natin silang kinukulit. Minsan, iniiyakan na po natin sila. Di ba po? Kapag nakita nila ito, yung puso nila lalambot po yan. Paunti-unti. Hindi lang natin yan nahahalata, pero sila po minsan nag-iisip na rin po yan sila.
Okay? Lumalambot na rin po yung puso po nila. Wag lang po tayong ihinto. Wag lang po tayong mapapagod. Kasi minsan tayo po yung napapagod eh. Okay po? Tignan din po natin. Chapter 6 verse 20. Babasahin ko po. Kaya't sumigaw ang bayan at hinipan ng mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang pader ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusob sa lungsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok at kanilang sinakop ang lungsod. Dito sa verse 20, gumuho na po. Okay, gumuho na yung pader at nilusob na po nila ito. Okay? Sa verse 5, tingnan po natin, 2 Korinto, chapter 10. 2 Korinto, chapter 10, verse 4 to 5. Unang 2 Korinto chapter 10 verse 4 to 5. Babasahin ko po. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Verse 5, aming ginigiba ang mga pangangatwiran ng bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Para lumambot yung puso, madurog yung puso ng mga hindi ligtas, isang paraan po. Dito po sa 2 Korinto chapter 10 verse 5. Verse 4, sapagkat ang aming sandata ng aming pakikitigma ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng kuta. Sa chapter 5, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. Ginigiba ang mga pangangatwiran. Paano po ito? Ito po yung counseling. Minsan hindi malinaw sa kanila sa Bible seminar. Meron pa rin silang sariling pag-iisip. Meron pa rin silang sariling katwiran. Fourth session, pinaunawa na nga na hindi makasalanan eh. Sabihin niya, matuwid na tao pa rin ako. Fifth session, nalinis na nga eh, wala nang kasalanan. Kapag nakagawa ng pagpatay, ano pa rin, impyerno pa rin. Hindi nila nauunawaan kaagad. Meron pa silang sariling katwiran. Anong kailangan sa counseling? Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng counseling, gigibain po yan, yung maling pangangatwiran po nila. Okay, para lumambot yung mga puso nila, napakahalaga po ng counseling. Yung counseling ay hindi lang po during Bible seminar. Dapat po ginagawa ito pagkatapos, isa-isa, pinupuntahan po sa bahay. Kasi hindi po sapat yung group counseling. Ano nangyayari po sa group counseling? Naggagayahan po yan ng sagot. Yung isa hindi naman talaga naunawaan, pero dahil sinabi ng isa langit, pag tinanong mo, langit na rin. Ayun po yung isang weakness po ng group counseling. Pero pagkatapos po ng Bible seminar, dapat binabahay-bahay po yan. Hindi po yung mga leader minsan. Kung ikaw may invite ka, puntahan mo rin, or pwede kang magtanong sa mga counselor, puntahan po ninyo. Mahalaga po ito. Kailangang tibagin, gibain yung pangangatwiran ng bawat palulong hadlang sa katwiran po ng Diyos. Ito yung counseling. Mahalaga po ito. Okay po? Balik po tayo doon sa main verse po natin. Hosea chapter 6. 6 verse 4, babasahin ko po. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban, at sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan, at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Sabi po dito, at sa ika-7 araw ay inyong paliligiran. Inyong paliligiran, sino po ito? Yung buong Israel. Kailangan lahat sila paikutan po nila, palibutan po nila. Okay? So para mabasag po yan, yung mga matitigas na puso,
ng mga mahal natin sa buhay, kailangan po ng church. Buo. Sa verse 4, inyong paligiran, kayo, buong Israelita, sama-sama sila dapat. Mahalaga po dito yung church. Kaya nga po may church. Para mapaguho natin ang matigas na puso, kailangan po ng church. Okay po? Kaya ang kailangan, kapag nananalangin tayo, sinasama natin yung church. Kasi yung church ay yung tumutulong para maibahagi po natin yung ebanghelyo sa iba. Hindi natin ito kaya, mag-isa po tayo. Yung church po yung tutulong po sa atin. Kaya pagkatapos po natin maligtas, ipinapaunawa po sa atin yung kahalagahan ng church. Kasi dito tayo mag-i-stay sa church. At yung church din yung tutulong sa atin para ipangaral po yung ebanghelyo. Kayo manatili sa akin. Kung kayo tunay na malilinis na, manatili kayo sa akin, sa church. Bakit? Sa church merong bunga. Sa church magkakaroon ng bunga. Tutulungan po kayong mamunga. Kung wala yung church, isa nyo lang, iniisip nyo sa pamamagitan nyo, makakapag-evangelize kayo ng effective? Hindi po. Kailangan po ng church. Okay po? Tignan po natin. Kawikaan 18 verse 1. Kawikaan 18 verse 1. Nakita na po? Basahin nga po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at tinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Yung namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa. Okay? Hindi natin kaya mag-isa lang po tayo. Kailangan natin ng church. Tignan po natin sa Awit 133. Verse 1 to 3. Awit 133, verse 1 to 3. Okay po, babasahin ko po. Narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ng pagpapala ang buhay magpakailanman. Okay. So ito po yung mahalaga po dito, yung puso para po sa church. Okay, yung balbas ni Aaron, yung balbas kapag kumakapal, ano nangyayari pag kumakapal yung balbas? Naghihiwa-hiwalay. Tama po? Ngayon sabi po dito, ito ay gaya ng mahalagang langis sa ulo, tumutulo sa balbas ni Aaron, yung langis. Kapag yung buhok ay makapal, naghihiwa-hiwalay po ito. Pero sabi dito, sa pamamagitan po ng langis, tumutulo sa balbas ni Aaron. Yung langis, ginagamit po nila yan noon para ayusin yung buhok. Magsasama-sama po yung balbas. Tama po, kapag may langis. Yung langis po, ito po ay yung Holy Spirit. Sa pamamagitan po ng Holy Spirit, tayo po ay pinag-isa. Kaya nandito po tayo ngayon sa church. Dati watak-watak po tayo, pero dahil tayo ay naligtas, tayo ay merong isang Holy Spirit. Pumasok sa atin, tayo po ay naging isa. Okay? Kaya isa po yung puso natin. Yung bawat isa sa atin, isa yung puso. Meron tayong isang Diyos. Meron tayong isang pananampalataya. Meron tayong isang ebanghelyo. Tayo ay isa. Kaya dahil tayo ay isa, dapat sama-sama po tayong nagpaplano kapag may Bible seminar. Sama-sama tayong, kung kailangan nating umiyak ng sama-sama, umiyak tayo. Kung kailangan po nating mapagod, dapat lahat po tayo sama-sama tayo napapagod. Kahit dahil tayo po ay isa. Ito po yung tunay po na ibig sabihin po ng church. Okay? Ngayon kung hindi tayo kaisa sa church, ano pong tawag sa atin? Kung hindi tayo nakikibahagi po sa mga gawain po na ito. Hindi tayo kabahagi sa pag-evangelize, hindi tayo kabahagi sa kahirapan, hindi tayo nakikibahagi sa church. Alam niyo po anong tawag po sa ganun? Church-goer. Church-goer po yun. Okay? Kung tunay po tayong ligtas, dapat meron tayong connection palagi sa church. Kung ano yung ginagawa ng church, dapat involved po tayo. Ngayon, kung wala tayong pakikisama po doon, nagsisimba lang po tayo para tayong church-goer.
Okay po? Kaya nga po yung church, ituring po natin yung church na mas mahalaga kaysa sa school. Kasi nandito po yung mga kapwa natin ligtas na makakatulong sa evangelism. Yung church ay mas mahalaga kaysa sa company, kaysa sa trabaho po natin. Minsan, tinuturing po natin mas mahalaga yung ating trabaho, yung school, kaysa po sa church. Kung saan yung church po, ito yung tumutulong sa atin para makapag-evangelize. Dapat ito yung mas sinasamahan natin, di ba? Mas dapat na-expose tayo sa mga kapatid. Mas marami tayong oras po dito. Pero, mas mahalaga sa atin yung ibang mga bagay. Okay? Pagdating sa evangelism, tandaan po natin, yung church po yung tutulong po sa atin. Okay po? Hindi po yung classmate natin. Hindi po yung katrabaho nyo. Darating po yung panahon, sa church pa rin po talaga kayo babalik eh. Tama po, sa mga kapatid pa rin. Okay? Isang bagay pa po, para madurog po natin yung matigas na puso nila, yung mga mahal natin sa buhay, dapat, hindi natin madudurog yung matigas na puso ng mga mahal natin sa buhay kung tayo ay merong matigas din na puso sa kanila. Nakuha niyo po? Matigas yung puso nila. Matigas din yung puso ko sa kanila. Ano ibig sabihin? Ano po? Meron kayong galit sa kanila. Okay? May mga galit po kayo sa mahal nyo sa buhay? Sino po dito? Kung may galit po kayo sa mahal nyo sa buhay, hindi nyo po mapapabagsak po yung matigas na puso nila. Hindi nyo yan mapapalambot. Kayo nga matigas puso nyo eh. May galit kayo sa kanila. Kung may galit po tayo sa mahal po natin sa buhay, imposible pong ma-evangelize natin sila. Okay? Kung meron tayong alitan sa kanila, ang hirap po mag-evangelize kapag galit ka, di ba? Anong excuse po natin? Papalamigin ko muna yung sitwasyon. Hindi pa sa ngayon. Kaya nag-excuse po tayo. Hindi tayo nagpapakumbaba. Tayo mismo, kaaway po natin yung mga mahal natin sa buhay, yung kapitbahay natin, may issue sa atin. Tapos, aasa tayo na may evangelize natin sila, may ibabahagi natin yung susi ng langit po sa kanila. Dapat po alisin natin ito. Dapat tayo mismo, meron tayong puso na malambot para sa kanila. Okay? Meron tayong pag-ibig sa kanila. Okay? Yung kaligtasan, ito ay yung matanggap natin yung pag-ibig mula kay Jesus. Nakatanggap po kayo ng pag-ibig kay Jesus? Okay? Kung tunay po kayo nakatanggap ng pag-ibig kay Jesus, yan po yung kaligtasan. Yung evangelism ay pagbabahagi ng pag-ibig na natanggap natin kay Jesus sa ibang tao. Natanggap natin yung pag-ibig mula kay Jesus. Ano yung evangelism? Ibahagi natin itong pag-ibig na ito sa iba. Kaya nga hindi natin ito ibabahagi, yung pag-ibig na ito, kung tayo, hindi tayo puno ng pag-ibig. Merong galit po sa puso natin. Okay? Kung tunay po na nakatanggap tayo ng pag-ibig, ibahagi po natin ito sa kanila. Okay? Dapat yung makikita nila sa atin, pag-ibig din eh. Hindi galit. Okay po? Balik po ulit tayo sa main verse po natin. Joshua chapter 6 verse 10. Last na po ito. Mabilisan po nating pag-aralan. Joshua chapter 6 verse 10. Nakita po ninyo? Babasahin ko po. At iniutos ni Joshua sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni marinig ang inyong tinig, ni magsalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin, kayo'y sumigaw at saka lamang kayo sisigaw. Iniutos ni Joshua sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni marinig ang inyong tinig, ni magsalita ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin, kayo'y sumigaw. Anong kailangan nilang gawin? Kailangan nilang manahimik. Hindi sila dapat magsalita. Para mapaguho nila yung pader, dapat tahimik, hindi nagsasalita. Anong ibig sabihin po nito? Iikot sila na hindi sila nagsasalita. Okay? Ito po yung, kapag dumating sila sa puntong umikot na sila, umarating sa punto na parang mayroon ng pagrereklamo. Ano ba yan? Parang hindi naman bumabagsak yung pader. Tayo rin. Kapag ilang beses na natin silang na-evangelize, naiinip po tayo, parang walang mangyayaring pagbagsak, pagguho ng puso po nila. Okay? Kaya anong pumapasok? Nagrereklamo po tayo.
Merong pagrereklamo. Maaari yung mga Israelita, nung umikot na sila ng ilang araw, mayroon ng pagrereklamo, mayroon ng pagod. Hindi pa rin gumuguho eh. Okay? Ngayon, dahil meron silang pagrereklamo, hindi sila pwede mag-ingay. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong mag-iingay, huwag kayong magsasalita. Yung isang tao, kapag nag-iingay, sa ilang, bakit namatay po yung maraming tao sa ilang? Yung mga Israelita? Dahil po sa pagrereklamo. Saan nagsimula yung pagrereklamo ng marami? Saan po? Dahil sa isa. Okay po? Maaari doon sa Jericho, sa yung time na umiikot sila para pabagsakin yung Jericho. Kapag yung isang tao doon nagreklamo, tinamad, ano mangyayari? Yung buong Israelita ay madadamay. Nakuha niyo po? Ang sabi nga ng Diyos, lahat kayo eh. Yung buong Israel umikot. Isa lang po doon yung magreklamo, masisira po yung plano po ng Diyos. Sa church, ganito rin po eh. Isang reklamo lang, nabubuo yung maraming reklamo. Okay po? Kaya dapat hindi mag-ingay. Walang pagrereklamo. Okay? Anong kahalagahan po nito? Isang bagay pa. Kapag hindi sila nagreklamo, nanahimik lang sila, ang pwede natin po ditong sabihin ay yung meditation. Kapag kailan po kayo nakakapag-isip ng maayos? Kapag maingay o kapag tahimik? Kapag tahimik. Noong time po na yun, dahil meron ng pagrereklamo, hindi sila pwede mag-ingay, hindi sila makakapag-meditate. Pero dahil nanatili po silang tahimik, nakapag-isip sila ng maayos. Hindi gumuguho itong pader, may pagrereklamo. Ngayon dahil tahimik, meron silang meditation. Ito, bakit kaya hindi pa rin gumuguho itong Jericho wall? Okay, dahil tahimik po sila, meron silang meditation. Nakapag-isip sila ng maayos. Naalala nila yung Diyos na pumatay ng panganay doon sa Ehipto. Nakita nila uli yung katangian ng Diyos. Naalala nila yung Diyos na nagpatuyo o nagpatigil ng pag-agos ng Jordan River. Okay? Na-remind sila, ibig sabihin na-remind sila doon sa Diyos. Tignan niyo po ito walang nangyayari, hindi gumuguho yung Jericho. Maaari hindi totoo yung Diyos. Iniisip nila. Maaari walang gagawin talaga yung Diyos. Iyan yung pumapasok na sa isip nila, may pagrereklamo na. Pero nabigyan sila ng time na manahimik, walang ingay, nakapag-meditate sila. Ay, naalala ko yung Diyos. Siya yung Diyos na nagpahinto ng agos ng Jordan River. Siya yung pumatay sa mga panganay ng Ehipto. Siya yung humati ng dagat na pula. Naalala nila yung katangian ng Diyos. Ngayon, kapag naalala yung katangian ng Diyos, mayroong pag-asa. Alam nila may gagawin yung Diyos. Dahil naisip nila yun, tiyak may gagawin yung Diyos. Tiyak kikilos yung Diyos. Okay? Pero kung lahat nagreklamo, makakapag-isip sila ng maayos? Wala. Dahil na nahimik, nakapag-meditate sila, nakapag-isip sila, naalala nila yung katangian po ng Diyos. Okay po? Ganun po din po sa atin. Kailangan po natin mag-meditate. Bakit kaya hindi paligtas yung mahal ko sa buhay? Ilang beses ko na siyang ine-evangelize. Ano kayang problema? Kailangan natin mag-isip. Makakapag-isip lang tayo kung hindi tayo, nananahimik tayo, walang pagrereklamo po sa atin. Okay? Last verse po natin, tignan natin, Awit chapter 77. Awit chapter 77 verse 8 to 12. Awit 77 verse 8 to 12. Babasahin ko po. Ang kanya bang tapat na pag-ibig ay huminto na magpakailanman? Ang kanya bang mga pangako sa lahat ng panahon ay nawakasan? Nakalimot na ba ang Diyos na maging mapagbiyaya sa kanya? Sa kanya bang galit ay isinara niya ang kanyang awa? Okay, ito po yung tanong po ni Haring David. Una niya pong tanong, yung pag-ibig ba ng Diyos ay huminto na sa inyo? Sa atin? Huminto na ba yung pag-ibig ng Diyos sa inyo? Kayo po yung makakasagot, huminto na ba yung pag-ibig ng Diyos sa inyo? Hindi pa naman, tama po? Kaya nga buhay pa tayo. Kaya nananatili pa tayong buhay. Nagpapatuloy tayo sa kasalanan pero nandito pa rin tayo sa church. Nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po huminto yung pag-ibig ng Diyos sa atin.
Okay? Pangalawang tanong ni Haring David, ang kanya bang pangako sa lahat ng panahon ay nawakasan? Yung pangako niya ba, hindi ba ito natutupad sa atin? May pangako na ba ng Diyos na hindi natupad sa inyo? Meron na po? Wala pa naman, di ba? Kapag may sinabi yung Diyos, tinutupad niya po ito. Okay? Pangatlong tanong niya, nakakalimot ba ang Diyos na maging mapagbiyaya? Nakalimutan na ba ng Diyos na bigyan kayo ng biyaya? Huminto na ba yung Diyos? Hindi naman, di ba? Bukod sa biyaya ng kaligtasan na natanggap natin, itong buhay po natin araw-araw ay biyaya. Hindi po siya humihinto. Yung mga naligtas na kaluluwa sa pamamagitan ng church, ito po ay biyaya. Yung makapag-survive po tayo sa pamumuhay natin sa sanlibutan, ito ay biyaya. Humihinto ba yung Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa atin? Hindi po siya humihinto. Okay? Yung Diyos ay hindi humihinto sa paggawa po sa atin. Okay? Ano yung may isa akong huling tanong po sa inyo. Ano yung mas mahirap sa Diyos? Yung hatiin yung dagat na pula? O pagguhuin yung pader ng Jericho? Anong mahirap po sa Diyos? Hatiin yung dagat na pula? O pagguhuin yung pader ng Jericho? Ano pong mahirap sa Diyos? Ano po? Last verse po, tignan natin. Jeremias chapter 32. Jeremias chapter 32 verse 27. Jeremias chapter 32 verse 27. Nakita na po? Sige, kung nakita po, basahin po natin 3, 2, 1. Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman. Mayroon bang anumang napakahirap para sa akin? Palagay niyo po. Wala po. Wala pong mahirap po sa Diyos. Okay? Kaya yung evangelism po ng pamilya po natin, mangyayari po ito o hindi? Mangyayari po ito. Wala pong mahirap po sa Diyos. Kung paniniwalaan po natin ito, walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos, yung mahal natin sa buhay, maliligtas po sila. Okay? Pero may kondisyon. Depende ito sa atin. Kasi nasa atin yung susi. Depende ito sa atin. May magagawa yung Diyos. Pero depende yun sa kung ano yung gagawin natin, kung paano tayo mamumuhay. Okay po? So mula po dito sa napag-aralan po natin, sana nakakuha po tayo ng ilang mga aral, kung paano ba natin mapapaguho yung matigas na puso ng mga mahal natin sa buhay, paano ba sila masasave? So mula po dito, maraming salamat po. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit na buhay, maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon, Panginoon, upang makapag-aral po kami ng inyong banal na salita. At sa pamamagitan po ng salita na ito, Panginoon, ay umaasa po kami na nakapulot po ng aral, yung mga nakinig, ma-apply po namin sa aming pamumuhay, Panginoon. Paano ba namin mapapaguho yung matigas na puso ng mga mahal namin sa buhay? Naunawaan po namin na ibinigay na po sa amin yung susi, ibinigay na po sa amin yung kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. Kailangan lang po namin itong ibahagi. Kaya sa pamumuhay po namin sa mga susunod na panahon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibahagi itong kaligtasan na ito sa mga mahal po namin sa buhay. Na sa ganun magkaroon sila ng pagkakataon na makapasok po doon sa langit. Mayroon po kaming gaganapin na Grand Bible Seminar sa susunod po na linggo. Patuloy po kaming kumikilos, patuloy po kaming dumadalangin na sana po kumilos po ng malakas yung banal na espiritu po sa panahon po na iyon upang maraming mga naliligaw na kaluluwa yung magkaroon ng pagkakataong maligtas po sa pamamagitan po ng Castellaos Church. Kaya dumadalangin po kami na sa bawat isa, makibahagi po kami, Panginoon, sa lahat ng paghahanda, lalong-lalo na sa street evangelism, makibahagi kami sa kalinisan ng pamumuhay, at makibahagi po kami, Panginoon, hanggang sa matapos po itong Bible seminar po na ito. Umaasa po kami sa inyo, Panginoon, gawin niyo pong mabiyaya at mabunga itong darating po na Bible seminar. Kaya yung buhay nga po namin sa araw-araw, kayo lang po yung umilos at gumabay po sa amin. Sa inyo po namin ibinabalik yung lahat ng papuri. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Thank you po.